last day ng year 2020 at papasok po tayo sa isang panibagong taon. Hallelujah! Hilingin po natin sa Panginoon na lagi niya tayong samahan sa lahat ng panahon, through fire and through the rain. Lagi po natin hilingin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kalakasan para hindi tayo mag-iba sa kahit anumang dadaanan natin sa mga dadating pang panahon. 2021 is the year of strength. Galing tayo sa pandemic, galing tayo sa isang malaking pagsubok. Lalagpasan natin yung taon na sa gitna ng pandemya. Lalo natin malalampasan ang susunod na taon sapagkat sa pinaanan nating sitwasyon, nakakuha tayo ng kalakasan. Hallelujah. Sa lahat po ng dadaanan natin sa mga susunod pang panahon, susunod pang taon, isa lamang naman po ang susig ng katagumpayan. Gawin natin sentro ng ating buhay ang Panginoon Jesus. Sentro ng ating buhay, sentro ng ating pamilya, sentro ng ating trabaho, sentro ng puso natin, ng pag-iisip natin, and most of all, let Jesus be the center of our church. Sa lahat po ng gagawin natin, makakasiguro tayo na magtatagumpay tayo. Makakasiguro tayo kahit anumang pagsubok, ano pa yung natatakutan natin, kung si Jesus ang sentro ng buhay natin. Parang pangatya po natin ang Panginoon. Pwede lang po natin, hallelujah. At tanong yung mga Kristo na naramatan natin ng mga Panginoon. Oh, Jesus, thank you so much. Maraming thank you. Wala ka din salita ka lang na gamitin. Papasalamatan ka namin. Just be the center. Be the center of our celebration.
and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh yes, oh Jesus. You are the center of this church, oh God. Ikaw ang sentro ng aming buhay, oh God. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, you are the center of everything. Hallelujah, oh Jesus. Light our path, oh Jesus. Hallelujah. Ora baba shante, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. The stage is there's no one else, just you and me.
The church you know is strong and mighty. As we are, so are we. Minsan pa, prayer ko. The church we know, righteous and holy. The church you know, faithful and true. Kilala mo kami, Halo. The church you know, Ang sarap na makikilala mo kami, hallelujah, Diyos. Kapag kami pagkukuhan ng nangangailangan, hallelujah. Christ revealed. The church you know, light of the city. The church you know, strengthens the weak. The church you know is strong and mighty. As He so are we. Kung ano ka, Panginoon, yun kami. Kung ano ka, aming Ama, yun kami. Strong and mighty. Tower of refuge. Lion of the city. Magliliwanag ang aming ilaw sa lugar na ito. Sa lahat ng lugar. Sa buong kabanatuan. Sa buong Nueva Ecija. Lord, this coming year, Lord, 2021, ibahin mo na ang takbo ng aming buhay. Use us mightily. Tulungan mo kami na huwag mag-settle, na nakakonfine sa isang lugar, kundi use us mightily, O God, to go out and commission us to preach the word of God. Yes, amen. Right this very moment, Lord God, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang makilala mo kami bilang righteous and holy and a beautiful church. Lord, all the glory and honor is yours. Yours is the honor. Father, in the name of Jesus and of the Holy Spirit. Amen and amen. Come on, church. Church, righteous and holy. Nakilala ng Panginoon. Let's give the best example. Yes, palakpakan natin. Yung palakpak na hindi nag-aalinlangan. Hallelujah. Sige, para makasama ka rin. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Yes, hallelujah. Just praise Him in the presence of the Lord. Sige, tapo yung kamay mo. Tapo lang yung kamay mo. Stay in the presence of the Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Ikaw ang magiging ilaw. Hallelujah. Ikaw ang magiging ilaw. Sino ang magpupula? Hallelujah. Kung dating na taon, magpapago ang iyong takbo ng iyong buhay. Hallelujah. I-receive mo na yan. Sige, kapatid, receive mo na yan. In Jesus' name, magbabago ang takbo ng iyong buhay. Dadali ka ng Panginoon sa tamang direksyon. Dadali ka ng Panginoon sa layunin niya para sa buhay mo, kapatid. Sige, kung ikaw yun, manatili ka lang. Just stay in the presence of the Lord. Huwag kang mag-aalinlangan, kapatid. Kasi ang pag-aalinlangan, hallelujah, ay nagkakaroon ng hindi pagtitiwala. Wala nang question, wala nang tanong-tanong. Basta sinabi ni Lord, gawin mo na lang. Basta sinabi ni Lord, pangunahan mo lang, kapatid. Huwag kang magtanong, huwag kang mag-isip, huwag kang magduda. Huwag mong tignan yung kung anong posisyon meron ka ngayon. Huwag mong tignan kung ano yung kakayanan mo. Kung hanggang saan ka lang. Kahit anumang antas ng iyong buhay, kapatid. Ipaubaya mo lang lahat sa Panginoon. May gagawin siya sa iyong buhay. Kung naniniwala ka, sige, receive mo lang yan. Sabi mo, I receive in Jesus' name. May gagawin sa iyo, Panginoon. 2021,
bendición. Sige, receive mo yan. Dati nahuhuli ka, dati lagi kang napapag-iwanan, dati palagi kang mahina. Ang espiritual mong buhay, walang silbi. Sa oras na ito, kapatid, sinasabi ko sa iyo, may plano ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi lang sa iyong buhay, maging sa iyong buong pamilya, maging sa iyong nasasakupan. Hallelujah, paparanas ng Panginoon ang tunay na buhay. Sige, kapatid, sabihin mo, Jesus is lying. Sabihin mo, Jesus is lying. Jesus is lying. Sige, manatili ka na ng mataas ang kamay. Taas mo lang yung kamay mo. Dandayan ng pag-surrender mo sa Panginoon. Isubo mo lahat yan sa Panginoon. Ngayon 2021, itong darating na taon na to. Mamaya, alam mo ba, hindi pa dumarating yung oras sa pagpasok ng 2021. Ilang oras pa, pero may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Sige, kung ikaw yung tao na nakataas ang kamay, naniniwala doon, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Yung iniisip mo, higit sa iniisip mo. Mas malaki ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Mas malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung iniisip mo, hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang, hindi ako nag-aral, hindi ako nag-Bible school, hindi ako nakakasama sa ministry, hindi ako makasunod, hindi ako makapag-devotion. Ngayong kapatid, tinutulungan ka na ng Panginoon. Gusto niya, lagi kang nasa taas. Gusto niya, lagi kang nasa presensya ng Panginoon. Gusto niya, ikaw at ang Diyos lamang. Hallelujah, ang nag-uusap. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Kailangan mo lang si Lord. Hallelujah. Sige, habang nakapikit ka, nakataas ang kamay mo. Sige, muli, pakiramdaman mo ang Panginoon. Nangungusap sa sayo ngayon. Gusto niya, kapatid, magbago ka. Baguhin mo lahat. Tungo sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo lang isipin kung paano. Magpasakop ka lang sa Kanya. Siya ang gagawa ng kapamaraanan. Iniisip mo, imposible. Huli na ang lahat, pero hindi pa, kapatid. Kung ikaw yung nakataas ang kamay ngayon, hallelujah, gumagawa na ng himala ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Amen. You will never be the same again. Yes. You will never be the same again. Magbabago. Gaganda ang pananaw mo. Maayos ang spiritual mong pamumuhay. Mababalansi mo yan. Dati, kung hindi ka lang mapilitan, hindi mo gagawin ngayon, ikaw na ang nangunguna. Bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Gagamit siya ng tamang tao para sa iyo. Kaya kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Panginoon, i-receive mo yan. Dati ang hinahanap mo, hanap buhay. Ngayon ang hahanapin mo lang, walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos, siyang bahala sa iyo. Siyang bahala sa pamilya mo. Siyang nagpapalakas sa iyo, kapatid. Sa paglapit mo lang sa oras na ito sa Panginoon, ibigay mo lahat sa Kanya. Kasi hindi mo kakayanin yan. Hindi mo kakayanin yan, kapatid.
Kaya sa 2021, itong darating na taon, matindi ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Kailangan ko lang magpakumbaba. Just stay in the presence of the Lord. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa iyo, kapatid. Manatili ka lang sa kanyang presensya at paparanas niya sa iyo ang tunay na buhay, dahil siya ang tunay na buhay, ang Panginoon Jesus. Isa na inisip mo imposible. Masyado ng late, Lord. Pero ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kaya niyang tapusin ang pinangako niya sa iyo. Kaya niyang ayusin anumang naging kaguluhan sa iyong buhay. Kaya niyang baguhin ang iyong puso. Kasi ang puso natin madaling mawasak, madaling sumuko. Pero kung ibibigay mo yan sa Panginoon, siya lang ang magre-restore niya. Siya lang ang aayos niyan. Wala nang iba. Kaya kapatid, sige, taas muli ang iyong kamay. Sabihin mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, nais ko na sabihin sa iyo kung ano mang pagkukulang ko. Punuin mo ito, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Nang sa ganon, Panginoon, magawa ko ang kalooban mo sa aking buhay. Nang sa ganon, ang Panginoon, maranasan ko ang lahat ng pangako mo sa aking buhay, maging sa aking pamilya. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ako. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba ako. Wala na akong iisipin pa. Dahil ikaw na ang bahala. Minsan kaya hindi tayo natutulungan ng Panginoon. Dahil kapatid, kailangan magising ka na sa katotohanan. Tingnan mo kung anong oras mo sa Kanya, kung ano ang naibibigay mo. Dahil darating ang time, haharap tayo sa Kanya at sasabihin natin sa Kanya, Lord, ito ang nagawa ko. Lord, ito yung mga kaluluwang ihaharap ko sa iyo. Kaya kung hanggang ngayon, kapatid, nag-iisa ka pa lang. Ang sabi ng Panginoon, magparami ka. Huwag kang papayag na ikaw lang ang natututo. Hallelujah. Kung hanggang ngayon, kapatid, nasa presensya ka pa ng Panginoon, sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Napakabuti mo sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise your name. Praise your name. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Buti na lang sasalubungin mo. Sabi mo, sige. Buti na lang sasalubungin mo ang bagong taon na kasama mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Sige, palakpakan natin po din si Lord.
Yung malakas na palakpak. Let's give one another. Palakpakan yung mga music team. Ayan. Ayan. Meron tayong bisita, dalawang aso. Si Milo at si Logie. Amen.
Okay, hindi na po natin patatagalin. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka na? Sabi mo sa katabi mo, nais mo bang hanapin ang buhay? Pero hindi nagpaparamdam. Hindi mo kilala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang kilala kita. Okay, tanungin mo, anong pangalan mo? Saka, lagi kayo nagkikita, no? Lagi kayo magkasama. Pero hindi mo alam yung tunay niyang pangalan. Tanungin mo si Sister Christy. Sister Christy, anong tunay mong pangalan? Hindi ba kasi siya? Amen! Palakpakan natin minsan pa si Lord. Hallelujah! Okay. Tawagin naman natin si Pastora. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Pastora Susan. Parang mahina yung palakpak nyo. Amen. Hindi ako ang pinapalakpakan niyo, si Lord, ha? Amen. Every time na kayo ay magpapalakpak, hindi ang tao ang pinapalakpakan niyo, si Lord. Amen. Kung wala ang Lord sa buhay ko, hindi ko kayang tumayo dito. At kung wala ang Diyos sa inyo, wala kayo dito. Kung wala ang Diyos sa mga music team, hindi nila kayang kumanta. Amen ba? So every time na kayo ay papalakpak, kay Lord kayo pumapalakpak. Isang malakas na palakpak kay Lord! Amen. Hallelujah. Amen. Kagabi ay midweek service. Sino yung wala kagabi dito? Ang ganda ng mensahe. The 7 churches. Sana naunawaan niyo kung ano yung mga churches na yun, ano? And ngayon naman, kaya pala yung ating bagong pintura, ito din yung aking notebook. Terno. Nagte-terno, amen ba? So meron po tayong communion ngayon at meron tayong candlelight. Nalagyan niyo ba, Ate Carla, ng papilong candle? Nalagyan niyo? Ha? Okay, candlelight tayo. Saan yung candle? Di pa binigyan ko ng papel si Ate Rosan. Amen. Kasi talagyan niya ng ano. Siguro kunin niyo muna habang nakikinig kayo, lagyan niyo ka ng papel. Para hindi mapapaso yung lahat ng hahawak. Magkakaroon tayo ng candlelight. Amen. Sino excited 2021? Bilis ang panahon, ano? 2021, ano? Bukas. Mamaya alas 12, ano? So, pag-usapan natin, hallelujah, na habang tayo ay iniintay natin ang alas 12. Excited sa 2020. Excited sa 2021 at birthday ni Aliyah. Amen. Kaya si Aliyah laging may handa. So, pag-aralan natin, mabilis lang ako kasi meron tayong communion, meron tayong candlelight. At yung kailangan na umuwi sa kanila ng 12 o'clock, ay kailangan matapos tayo ng 8 o'clock. Ayan. So, pag-aaralan natin, 2021 is napakahalaga. Kalimutan na natin yung failure nung nakaraan 2020. Kung meron tayong dreams o meron tayong mga ipinapanalangin o dinidesire na hindi natin natanggap 2020, kalimutan natin 2021 ay ipanalangin natin, matanggap natin. And bago 2021, kailangan magkaroon tayo ng dream. Sino nangangarap? Taas ang kamay. Amen. Dream and imagination. Alam niyo ba yung dream na yan ay yan ang lalakaran mo. Kung ano yung dream mo, kung ano yung ini-imagine mo, yun ang lalakaran mo. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Habakuk 2:2. Mag-start po tayo 2021
mangarap po tayo. Managinip tayo. Sapagkat ang pangarap, ang vision, galing sa Diyos. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa ninyo. Write the vision. Kaya meron tayong mga notebook. Alam niyo po ba, napakarami ko pong notebook. And ang notebook ko ay talagang nandoon. Lahat ng binibigay sa akin ng Panginoon na vision. And English mo, Ate Carla. Sino yung may pangarap? Taas ang kamay. Sino yung nag-imagination na 5 years from now? 10 years from now? 15 years from now? Nagdadrive ka lang ng 4 wheels. Mangarap tayo. Managinip tayo. Hallelujah. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, tables, that he may run, that readeth it. So kaya may mga notebook tayo, alam nyo, na 1990, nung tanggapin ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko, December 12, 1990. Lahat ng isinulat ko sa notebook ko. Simula na, nag-start na akong mag-notebook. And ang sabi ng Habakuk to, write the vision. Isulat mo kung ano yung pangitain mo. Kung ano yung dream mo. Kung ano yung ini-imagine mo. Dream, ang pamagat ko ng ating title ay Dream and Imagination. Binibigyan ko talaga ng panahon ang notebook. Dati, nung araw na wala pa akong pambili ng notebook, yun ang tira-tira nila Pastor Marvin ang ginagamit ko notebook. Pero wala akong sinulat sa notebook ko na hindi ibinigay ng Panginoon. Lahat ibinigay niya. And sabi nga rito sa 3. For the vision is yet for an appointed time. Amen. Palapakan nga natin si Lord. Hindi yung time mo. Kaya namamali ka, gusto mo yung time mo. Ang sabi ng Panginoon, hindi yung time mo. Yung time ng Panginoon, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Don't it tarry. Wait for it. Maghintay ka. Because it will surely come. Wow, ang sarap. It will not tarry. Tagalogin natin, Ate Carla. Dito. Makita dito. Okay. Ito ko share. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Medyo malalim na Tagalog. Ang ibig sabihin ng hindi magbubulaan, hindi, ano ang Tagalog nun? Hindi magtatagal. Ayo, alam ni Kuya Ruel, talaga si Kuya Ruel, batang-bata pa. Bagamat nagluluwat, ayan, kapampangan niya na, sa Tagalog yung nagluluwat? Nagtatagal. Bagamat nagtatagal, ay hintayin mo. Sapagkat walang pagsanang darating, hindi magtatagal. Ano ba yung salita na yan? Bagamat nagluluwat,
luwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Amen? Ang ganda, no? Basahin ko nga sa Amplify. Then the Lord answered me and said, write the vision and engrave it plainly on clay tablets. Alam niyo pala, clay tablet pala yung ating tablet na ginagamit. Sa Bible kinuha. So that one who reads it will run. For the vision is yet for the appointed, nakalagay dito, for appointed future time. Wow. It hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail even though it delays. Wait patiently for it. Magkaroon kayo ng patiently ha, sa paghihintay, huwag kayong magmadali. Yung iba nagmamadaling yumaman. Nagmamadali na hanapin yung makuha nila yung gusto nila, kaya gumagawa sila ng mga kamalian. Because it will certainly come, it will not delay. Amen ba? Hallelujah. So kaya sabi rito, yung tao na walang vision ay napapahamak. Napapahamak ang tao na walang vision. And ang sabi rito, people perish. Proverbs 29:18. Makatandaan natin, mag-start ka sa vision. 2021, mag-start ka ng mag-vision. Managinip, magkaroon ka ng dream. Mag-imagination ka. Acknowledge mo lang ang Diyos sa buhay mo. Every area ng buhay mo, acknowledge mo ang Panginoon. Alam niyo po ba, hindi po nasasayang yung pagpunta natin dito sa church. Sa pagpupo mo pa lang dyan, gumagalaw na ang Diyos. Kumikilos na ang Diyos. Gumagawa na ang Diyos, hindi mo lang alam. And ano sabi Lord, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama, ngunit siya nag-iingat ng utusan ay maligaya siya. Sa English, where there is no vision, the people perish. Pag walang vision, ang tao ay perish. Ano sa Tagalog yung perish? Mangmang. Mangmang ba? O napapahamak? Napapahamak. But he that keepeth the law, happy is he. Nagiging maligaya ang tao. Hallelujah. Nagiging maligaya ang tao. Hallelujah. Pagka talagang siya'y may vision, sapagkat sabi nga doon sa Habakuk, darating yung time na yung vision na yun ay binibigay ng Panginoon. Kaya nagiging masaya siya kasi kinikip niya, inaalagaan niya ng panalangin. Dinidilig niya ng panalangin. Didiligin natin ng panalangin yung ating mga dreams. Yung ating mga panalangin. Yung ating mga ini-imagine sa buhay natin. Didiligan mo yan ng panalangin parang halaman. Na habang hindi pa dumarating at naghihintay ka, di ba yung halaman, pagka nagtanim ka, kabut mo na lang bang itatanim? Di ba inaalagaan mo yan? Gagambulan mo siya, didiligan mo siya. Nung nagtatanim ako ng mga halaman, kinakantahan ko pa nga eh. Kaya nagbubulaklak siya ng magaganda. So ganun yung ating dream. Yung ini-imagine natin. Yung ibinigay sa atin na vision, sapagkat vision, galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon ang vision. And yung buhay mo, pag nag-start ka, na mag-imagine ka, mag-dream ka, managinip ka, at binigyan ka ng Panginoon ang vision, sabi nga ng kanta, we will never be the same again. Mababago ang buhay mo. And sabi nga rito, tingnan mo nga sa Proverbs 29:8. Where there is no vision, no revelation of God. Wow. Pagka pala wala kang vision, walang revelation
na nakukuha, wala kang nakukuha ang revelasyon galing sa Diyos. Ang ganda nung kanta natin. God, I know, righteous and holy. God, I know, faithful and true. And God, I know, tower of refuge. Tower and refuge. Christ revealed. Diba susunod na? Hearts are healed. Hearts are healed. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. Palakpakan niya natin. He is revealed ng buhay natin, ng future natin. Sabi dito, future. Eh kaya itong 2021, bibigyan ko kayo ng mga yung may goals, ano ba yung mga goals mo, ano yung mga plan mo, at ito yung mga gagawin natin. Kailangan meron tayong gano'n. Sapagkat ang tao ay napapahama kung wala siyang vision, wala siyang plano, wala siyang goal. Kuha ba natin? Sabi nga rito, ang prophetic vision in Hebrew word ay chazon. C-H-A-Z-O-W-N. Meaning, a revelation. Galing sa Diyos. Chazon. Greek word. So, kailangan ng tao, alam mo yung purpose mo dito. Alam mo yung nilalakaran mo. Sapagkat kailangan yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon, yun ang lalakaran mo. Example lang natin si Joseph. Diba nung ibigay ng Panginoon ang vision kay Joseph, ilan taon si Joseph? 17 years old. Natanggap na niya ang vision sa Panginoon. And anong ginawa ng kanyang mga kapatid? Isinyer niya sa mga kapatid niya. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Nireject ng kapatid niya. Si Joseph lumakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil lumakad siya ng matuwid sa harapan ng Diyos, ipinakita ng Panginoon, 17 years old pa lang si Joseph, ipinakita na ng Lord sa kanya kung ano ang magiging mangyayari sa kanya. Buhay. Imagine niyo si Joseph naging prime minister. So pagka meron tayong vision galing sa Diyos, kung hindi mo kapareho ng espiritu yung isang tao, huwag mong isi-share. Kasi re-reject niya. At gagawa ang kaaway para yung vision na yan, huwag mangyari sa iyo. Si Joseph, maraming nangyari sa kanya. Di ba? Pinlano pa siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Maraming nangyari. At siya ay nakulong. Pinlano na i-rape siya ng asawa ng Pharaoh. Imagine mo, babae mo re-rape sa kanya. Hindi niya pinatulan. Naging righteous si Joseph sa harapan ng Panginoon. Kaya yung vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan. Ang daming trials, na-test na gusto si Joseph, pero nanatili siyang tapat sa Diyos. Ang sarap basahin yung Joseph. Basahin niyo yung Joseph. Sino walang Bible pa? Sino walang Bible ng mga bago? Kasi mag-order ako ng Bible. Ang daming tribulation and trials ni Joseph. Pero si Joseph, nanatili siyang tapat sa Diyos. At siya ay naging prime minister. Pangalawa, si Moises.
Anong ginawa ni Moises? He rescued and delivered of his people of God. Nirescue niya yung mga Israelita. At dinala niya mula sa pagkaalipin, inalis niya sa pagiging alipin. And nagpakita, binigay ng Diyos sa kanya yung gagawin niya na pag-alis ng mga Israelita sa Egypt. Amen. At ipinakita ng Panginoon sa kanya yung promised land. Si Abraham, dahil sa vision, sabi ng Panginoon sa kanya, i-offer mo si Isaac. Hindi nagpa-test si Abraham sa Panginoon. Pag may vision po tayo, mayroong testing. Mayroong trials. Kailangan maging matatag ka. Mananatili ka, naglilingkod sa Lord. Nananatili ka tapat sa Panginoon. Itong binabanggit ko na ito, nanatili silang tapat sa Panginoon. At ano nangyari kay Abraham? Great. Naging great si Abraham. Naging mayaman si Abraham. And sino pa? Si Paul. Amen. Vision God established for Paul's life was going to be fulfilled whether we like it or not. Nakakakita, di ba si Paul, nakakakita siya ng vision. Amen. Binibilasan ko para meron pa tayong communion. Sabi rito, maintain the vision. At we need to learn from the biblical example. Katulad ni Abraham, ni Joseph, ni Moses, ni Paul. When God established a vision, He does not change. Hindi daw siya babago. The Lord is that man that He could tell a lie. When He say it, He expect it to be followed down to the last period and mag-coma ka dyan. Can you say amen? Para hindi kumbinsa. Amen. Pag meron kang isinulat, write the vision, lagyan mo siya ng koma, in Jesus' name. In due time, mangyayari ka in Jesus' name. Kuha natin. Lagyan mo siya ng amen. Amen to that. Alam niyo yung mga notebook ko, tingnan niyo, merong in Jesus' name. Amen. Amen to that. It's done. Yung mga bayarin, mga kung ano-ano, it's done in Jesus' name. Lagyan ko yan ng koma. And nasabi nga rito, parang yung pagkaroon tayo ng pinipicture natin sa ating isipan, katulad ng isang lupa. Lupa yan, empty yan. Pagka ginuhit ng arkitekto, yung itatay yung building doon, nakalagay yan, iguguhit nila. Pag naayos na yung guhit nila, okay na, lahat-lahat okay na, i-blueprint yan. So, ganon ang vision na binibigay sa atin ng Diyos. Be a visionary. Lagi kang magkaroon ng panaginip. Lagi kang magkaroon ng vision. Na 2021 is a great year for us. Amen ba? Amen. At the just shall live by faith. Ang matuwid na tao mabubuhay sa pananampalataya. Naalala ko yung lagi-lagi sinasabi ng mga anak ko, sinanay naman eh. Bahala na si Lord. Living by faith yan eh. Kasi nakikita nila, nagugulat na lang din sila. Nandun ako sa babasa. Kung nangingi ng pera sa kanila. Gulat na lang sila, nandun na ako sa ibang lugar. Gulat na lang sila, nandun na ako sa mission. Amen ba? So, kailangan po natin mabuhay tayo sa pananampalataya and be a visionary. Amen ba? Amen. Hallelujah. So, yun lamang, and dream and imagination. Hallelujah. And write the vision. Yun lang. Amen. Papakan natin sa 5 before 8. Amen. Tayo po
po ay magko-communion. Pastor Marvin. Hallelujah. Tawagan ko si Sister Cathy. Ay, ikaw mo magtanong. Ang luma na yan. Mga pang-ano ko naman. Sister Christy. Sa, and sino yung, yung aking asawa sa communion. Apat. Si Sister Christy. Sino tabang si Sister Christy? Brother Manny? Ayan. Amen. Tayo magko-communion. Tapos, na-communion natin tayo ay mag-candle light. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga ng Panginoon, hallelujah, ang tinapay ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo. Kapag tayo nagtitake ng communion, inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon Jesus. Ang kanyang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo na latayan para tayo ay gumaling. 39 stripes at tinanggap ng Panginoon Jesus. Hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan ang kanyang likod, siya ay nagugo para tayo ay gumaling. So, pag tinanggap natin ang tinapay, ang pininatawag natin na anuman ang ating karamdaman, tayo ay magaling na. At ang Diyos na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo, nasa Corinthians 11 dito ang dugo na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo. Dahil sa kanyang dugo, kaya tayo ay nagkaroon ng